Kinatigan ni Pangulong Bongbong Marcos ang hiling na executive clemency ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Kaugnayan sa kasong administratibo dahil sa di umano niya may paliwanag na yaman. Nakatutok si Ivan Mayrina. Executive clemency ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos kay dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Para yan sa administrative case na isinampalaban sa kanya na nauwi sa pag-dismiss sa kanya ng Office of the Ombudsman noong 2017 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnayan, nang umunoy hindi maipaliwanag ng paglago ng yaman ni Mabilog mula 2012 hanggang 2013. He pleaded that his liabilities or disabilities under that decision of the Ombudsman should be expunged because he was forced by circumstances to go to another jurisdiction and to stay away from the Philippines for some time. Ayon sa abogado ni Mabilog, sumulat sila kay Pangulong Marcos noong 1 taon para sabihin hindi raw sila nagkaroon ng sapat na pagkakataong dumepensa sa mga alegasyon sa naturang kaso. Tingnan mo mga no? Galing. Ang galing mangbilog ng utak nito si Mabilog, no? Ha? Hindi raw nila nadepensahan yung kanyang sarili dahil nung panahon ni PRRD. 'Di ba? Antindi. Alam mo si Marcos, habang siya ay walang side dito sa blank space, ito sa fill in the blanks, lumalabas ito ay protector ng mga kriminal to si Marcos. Oh. Binigyan pa ng executive clemency ito. Na-desisyon na ng ombudsman, binaligtad yung desisyon ng ombudsman. Ito ang presidente natin ngayon. Walang say sa fill in the blanks. Walang say sa kaguluhan dyan sa blank space, dyan sa budget sa Pilipinas. Pero may say dito sa nahatulan ng ombudsman. Dito, sa may anomalya patungkol sa droga. Ganyan ang presidente natin ngayon. Matatanda ang nagtago sa ibang bansa si Mabilog noong 2017 dahil sa mga umanong banta sa kanyang buhay. Matapos siyang isama ni dating Pangulong Duterte sa kanyang narco list. Sino mo nasa narco list? Marcos, classmate mo ba to? Protector ka ba ng nasa narco list? Hindi, ako yung nagtatanong lang. It shows you're powerful. You're the president. Ang dami mong walang say sa ibang bagay. Pero doon sa isang taong nasa narco list, merong kang say. Doon sa isang tao na nahusgahan na ng ombudsman, merong kang say. Hindi po sa pinagbibintangan nating drug lord to si Mabilog. Pero may anomalya na nga eh. Hindi ka ba nakakaintindi? Ikaw nga itinawag ng bangag ni PRRD. Tapos, magbibigay ka ng executive clemency doon sa may anomalya na nasa listahan ni PRRD, nasa narco list. Marcos, anong iniisip mo? Reward. Yan. Listahan ng mga umano'y protector ng drug trade. Bagay na emosyonal niyang ikinuwento sa pagdinig ng House Squad Committee matapos siya magbalik bansa noong 1 taon. The terror was paralyzing. I couldn't believe it. My life and my family's life was hanging by a thread. If he failed to make the explanations, it was because of the circumstances that forced him to leave. You will also recall that he was forced to leave the country because of a threat on his life that he perceived to be coming from the national leadership at the time. President Duterte accused him of being the drug lord in Stop. Iloilo City. PRRD accused him of the drug lord in Iloilo City. Chinek nyo ba kung totoo o hindi?
Chinek ba ng amo mong si Marcos kung totoo o hindi? What if totoo? Nilagay mo ulit, pwede na ulit siyang tumakbo. Pinalaya nyo ulit sa society na siya ay malayang makatakbo at makahawak ulit ng posisyon. What if totoong drug lord siya? Eh di naging protector pa kayo ng drug lord. Ang dami nyong sisiraing kabataan, pamilya, babae, lalaki dyan sa Iloilo. Sana, chinek nyo muna. Eh basta kayo nagbibigay ng ganyan eh. Nagpasalamat si Mabilog sa Pangulo sa natanggap na executive clemency na patunay umano na sa kabila ng mali at mapanlinlang Ang hirap sa bansa natin, no? Pag may bahit ng droga, executive clemency. Pag yung pinatay nung adik, wala silang say. Tahimik ang human rights. Yung ni-rape ng adik, walang pakialam ang human rights. Pero yung nakapatay ng adik, gustong kasuhan. Yung manghuhuli ng adik tapos napatay yung adik, kakasuhan. Yaan ang presidente natin ngayon. Ganyan niya paano hawakan ng bansang Pilipinas. ng mga kaso ay nanaig ang katarungan sa bansa. Pero tingin ni Attorney Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel ng Administrasyon Duterte, balinaw raw na gantimpala ang pardon na ibinigay kay Mabilog para raw sa pag-atake at paninira kay dating Pangulong Duterte Yan. Di ba? na isang kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Ito Kaya nga yung sinasabi dito, napakapangit ng timing nitong binigay na executive clemency dito kay Mabilog. Dahil inaatake nito si Mabilog si PRRD. Kaya hindi ako naniniwala na yung si Marcos nyo, ayaw sa impeachment ni BP Sara. Huwag nyo akong lokohin. Yung sinasabi kunwari hinaharangan daw ni Marcos yung impeachment, itigil-tigil nyo yung mga drama nyong yan, Walang naniniwala dyan. Pinapasakayin lang ninyo ang tao na kunwari ayaw ni Marcos ng impeachment. Hindi po totoo yan. Dito lumalabas, yung umaatake kay PRRD, binigyan pa ng reward ni BBM. Ganyan po ka-insecure ang Marcos sa Duterte. Huwag na ninyong lokohin ng taong bayan. Pinaiikot-ikot nyo kami. So lahat ng titira sa Duterte, bigyan ng reward. Lahat ng titira kay BP Sara, bigyan ng reward. Lahat ng kakampi ng Duterte, ikulong, gaya ni Pastor Kibuloy. Lahat ng kakampi sa Duterte, kasuhan. Media nakakampi sa Duterte, gaya ng SMNI, kasuhan. Tanggalan ng prangkisa. Itong pag-upo ni Marcos, wala siyang naidulot na mabuti sa bansang Pilipinas kung hindi politika, politika, politika. Kung hindi sirain ng Duterte, at lalong sirain ng Duterte. Yan lang. May infrastructure? Meron bang continuity? Meron bang build? Saan napupunta ang pera ng taong bayan? Saan napupunta yung flood control projects? Nag-uubos tayo ng pera, nagsasayang tayo ng pera. Yung mga error natin, hindi yan nababagay sa isang bansang mahirap katulad natin. Yung mga blank space na yan, nako. Anong klaseng leader to si Marcos? Ang leader, nagli-lead. Influential. Mas mabuti pa si PRRD pag nagsalita, balita Pag nagsalita, nakikinig ang tao. Walang ka-influence to si
Marcos. Ito'y totoo. And this is public knowledge. Huwag ka magagalit, Marcos, ha? You are nothing but a name. Maswerte ka lang, pinanganak kang Marcos. Kung hindi Marcos ang apelyido mo, at ikaw ay pinanganak sa ordinaryong pamilya, pulubi ka sa kalsada. Wala kang alam. Pero bukod sa kasong administratibo na saklaw ng clemency, may hiwalay pang kasong katiwalian sa Sandigan Bayan si Mabilog na kailangan pa rin niyang harapin. Para sa GMA Integrated News. Nagdrama-drama pa ito, paiyak-iyak pa ito no? Nabilog mong utak ni Marcos. O next tayo, doon naman tayo sa nagpapaligo ng matanda. Parang gusto maging caregiver na itong mama na ito. Ito naman. Ito, puro kapalpakan nito si Dan Fernandez. Sinampahan ng ethics complaint si Quadcom co-chairman Dan Fernandez mula yan sa kampo ni Cassandra Leong na inuugnay sa illegal na pogo. Nag-ugat yan sa manoy pagbabawal ni Fernandez kay Ong na konsultahin ng kanyang abogado sa Quadcom hearing. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Naharap sa ethics complaint si Quad Committee co-chairman at Laguna Representative Dan Fernandez. Ang reklamo, isinampa ni Ito naman si Dan Fernandez, wala namang ginawa ito kung hindi magpa-TV time lang, magpa-cute kay Cassandra Ong di ba? Oo na, guwapo ka na. Pero wala namang kwenta yung mga pinag-anom. Tingnan mo, una, di ba nagkaroon to ng anomalya silang dalawa ni Atras Abante kay Grijaldo. Ngayon naman kay Cassandra Ong. 'Di ba? Puro kapalpakan ng ginagawa nito si Dan Fernandez. Hindi ata nito alam kung paano mag-conduct ng hearing. Alam dito sa mga 'yan, wala atang maayos eh. May maayos ba diyan sa yung isa sigaw ng sigaw. Yung isa naman banggit ng banggit patungkol sa Diyos, sigaw din ng sigaw. Nay nako. Yung isa nagpapakulong ng Hi! Attorney Ferdinand Topacio, ang abogado ni Cassandra Leong na iniuugnay sa mga illegal na pogo. Ayon kay Topacio, lumabag si Fernandez sa Code of Conduct sa gitna ng investigasyon sa operasyon ng mga pogo. Nilabag daw ng mambabatas ang karapatan ni Cassie Ong na kumonsulta sa kanyang abogado, pati ang karapatan nitong manahimik sa mga pagdinig. Hinarang at pinagbantaan daw ni Fernandez na ipakokontempt si Topacio kung hindi siya titigil sa pakikipag-usap sa kanyang kliyente. This was unprecedented in legislative history in this country. Nahaharangin mo yung abogado at hindi mo palalapitin sa kanyang kliyente during a legislative hearing. Wala kasing alam, Attorney Topacio. Ha? Walang alam ito si Ito si Dan Fernandez. Hindi palalapitin. Di ba ang dami nilang sabit? Tapos, katulad nito, pumuyok to si binubuking etong sila Dan Fernandez. Ganyan yung ginawa ni Grijaldo. Di ba? Naaalala ninyo? Anong ginawa kay Grijaldo? Pinatawag. Nung pinatawag si Grijaldo, pag hindi nila gusto yung sagot o sinasabing hindi siya pwedeng maging witness against himself. Ayaw nila yung sagot, sisigawan tapos ipakokontempt. So anong gagawin nyo dito, Dan Fernandez? Pagtutulungan na naman ng grupo ninyo si Topacio. At pag hindi nyo nagustuhan ng sagot ni Topacio at ng tropa mo ng aso, pakukulong ninyo. Ganyan na ang sistema ng bansang Pilipinas. Pag hindi nyo type ang sagot at hindi naaayon sa kagustuhan ninyo, pakukulong ninyo. Pag binubuking yung mali ninyong procedure dyan sa pag-hearing ninyo, pakukulong ninyo. Iba yung tingin nyo ata sa sarili nyo, Diyos. Teka muna, congressman lang kayo.
Hindi nga umaabot siguro sa 20% ang boto nyo sa boto ni BP Sara. Mahiya-haya kayo sa balat ninyo. Hindi kayo Diyos ha. Paalala. Ang nagbigay sa inyo ng kapangyarihan dyan, taong bayan. 3 taon lang. Hindi kayo Diyos. Ang planeta po acceptable ang ganoong behavior. Oh, sa Handa naman daw Quadcom. si Fernandez na harapin ang ethics complaint na inihain ni Topacio. Hahayaan niya raw ang House Committee on Alam mo, dapat, hindi ko alam, nauubusan na ata talaga ng gimmick ito si Dan Fernandez. Dahil sa kagustuhan niyang manaig sa Laguna. Nagpapaligo pa ito ng matanda. Tignan mo yung style nito. Diba? Kung ano-ano na. Ngayon, may ano ba yung bago na naman nito? May bago na namang style to si Dan Fernandez. Hindi po trabaho ng gobernur ang isang maging caregiver. Tapos kunwari naglilinis-linis. Tigil-tigilan mo nga. Baka nga hindi ka marunong maglinis ng bahay mo eh. Ay nako. May mga politiko talaga mayroong kakornihan sa balat. Ito, gumimik din to kay Cassandra. Di ba? Nagpakwit-pakit pa. Lahat na lang ng gagawin kasi nito. Kaya tuloy ang daming mali eh. Trinay nito magpa-English. English! Baluktot naman. Kaya nga tinawag din siya Mr. Google. Ang hilig kasing magpaano eh. Pasi ang tawag ko dyan. Ay, ang tawag ng iba dyan. Ako tawag ko dyan Jollibee. Bida-bida ito si Si Dan Fernandez. O yan. Ngayon, hinahabol ka ng karma. Pangalawang reklamo na yan. So meron na naman kayong bagong pagtutulungan ng tropa mo. Baka mamaya meron na namang pangatlo magre-reklamo sa'yo. Pagtutulungan na naman ng tropa mo dyan. Huwag nyo nang iboto itong mga ito. Maawa kayo sa bansang Pilipinas. Ethics na dinggin at magdesisyon dito. May violation tayo, di magdesisyon ng committee. Ganon kasimple yun. Di ba? Harapin natin lahat yan. Nagbabalita mula sa frontline, Mark Tapang, no? Sino bang committee magdidesisyon? Baka kayo lang yan. Ethics complaint. Sino yung ethics? Tropa nila. Ay, nako, bansang Pilipinas, wala tayong patutunguhan dito. Pero, alam nyo, kapit lang. Gaya nung PI, hindi binitawan ni PRRD yung problema natin doon. Napakalaking problema nun. Kasi kung natuloy yung PI na yon, ay baka forever nang nakaupo si Marcos at saka si Tamba. At hindi binitawan ni PRRD yun, hindi rin natin binitawan. Diba? Tayo, kayo, nag-ingay tayo. Diba? Naglabas pa nga ang Davao, nagpunta pa tayo doon. Davao is not for sale. Kaya tinigilan nila. Ito naman ang isa pang laban natin. Huwag natin tigilan, and I'm sure magsasalita na rin si PRRD soon about this. Hindi niya na rin ulit ito, hindi niya rin titigilin na to hanggat meron diyang talagang managot. Merong umamin dito sa mga ito, no? So, tuloy-tuloy lang po tayo maging mapagmatsyag.